Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Taniel. Hindi ko kwentong personal ito, kundi sa naging asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Kyra. Ayon sa kanya, sobrang sugarol umano ng kanyang ama at ang kinagkikiliwan talaga nitong sugal, sabong. Kumbaga, tari kong tawagin, na siyang naging kultura na natin mga Pilipino. Umaga, tanghali, hapon at ultimong gabi ay nakikita ni Kyra ang kanyang amang si Tatay Binyong na hipo-hipo ang mga manok. Lalo na umano kapag may pinaghahandaan ito. Lalo na kapag may piyesta. Nakatira sila sa bukiran ng Bacolod Negros Occidental. At sa naaalala ni Kyra, noon itong mga unang taon ng dekada 90. Sikat na sikat ang Negros sa manukan. Kung hindi nyo na itatanong ay dito nagmumula ang mga dekalidad na mga manok. Ang nagiging utusan nga noon sa pagpapatuka ay walang iba, kundi ang kapatid ni Kyra na si Kurok. Kurok na lamang daw ang ipangalan, Sir Seth, kasi ito talaga yung tatandaan ni Kyra noon sa tuwing nagpapakain ng kapatid niyang bunso. Kinukurok ang mga manok. Nasa 14 pa lamang ang edad ni Kyra noon, habang itong kapatid niya nasa 12 taong gulang. Nakapagtatakang ni isang beses ay hindi natatalo ang kanyang ama. Walang mintis. Katunayan, maraming humahanga dito. At syempre dahil sa naging tanyag na mananabong, marami ding nagnanais pumili ng mga manok mula sa kanila. Nagbebenta naman daw ang kanyang ama, pero kapag nasa ibang kamay umano ang alaga, natatalo na ito. Yung tipong wala nang agod-agod sa pagkapanalo nun. Parang nagiging normal lamang umano ang manok. Babae si Kyra pero aminado siyang gusto niyan din ng mga manok. Bukang bibig ba naman ito lagi ng kanyang tatay? Sinong hindi magkaka-interes, diba? Hindi na may pagkakaila na marami din mga nag-aalaga ng mga babae ng mga panahon na ito. Sa ngayon nga daw may malalaki pang farm. Tapos magagandang babae, partida yan. Hanggang sa may natuklasan umano itong si Kyra na siyang hindi niya talaga inaasahan noon. Ang pagkamangha sa kanyang ama na palitan ng pangingilabot. Gumigising umano itong si Tatay Binyong sa hating gabi. Nagigising din si Kyra sa ganoong oras gawa ng maalinsangan umano. Pero wala pa siyang alam dito na lumalabas ang kanyang tatay. Maliit lamang ang bahay nila. Sapat lang talaga para sa 4 na miyembro ng pamilya. Bungalow, may 2 silid, may maliit na sala, at medyo abante na beranda. Sinadya kasing palakihin ang beranda para lang sa mga manok. Ang sahig nito ay lupa lang. Wala lamang daw noon si Kyra. Maalinsangan man pero hindi na lamang siya nagkukumot. Ang mga ganitong tagpo umano ay nangyayari 2 beses sa isang linggo. Kung minsan, araw-araw pa. Itong partikular na gabi na ito, papabalik na siya sa pagkaidlip nang marinig niyang nagputakan ng mga manok. Karaniwan na rin naman sa kanya ito. Alam niya nga na sa tuwing 11:00 ng gabi ay tumitilaok ang mga manok. Ang nakapagtataka lang, may halo ng kakaibang ungol ang putakan na yon. Doon, medyo nag-iisip siya ng kung ano nun. Bumangon si Kyra. Yung kapatid niya naman na nasa sahig nun, gising din. Pero nakikiramdam lang. Sabi pa nga ni Kyra dito, ano kaya yon?
Tugon naman umano nitong si Kurok. Hindi niya alam. Sinilay ni Kyra ang sala. Bukas umano ang pinto sa may likod. Nagtaka siya. Bakit bukas umano? Kurtina lang naman ang nagiging harang sa bawat silid nun. Kaya sinilip niyang silid tulugan ng mga magulang. Wala doon ang tatay niya. Sa makatwid, lumabas ito na siya namang biglang nagpabahala kay Kyra. Nakarinig kasi siya ng ungol at naisa sa diwa niya na baka inatake sa puso ang kanyang tatay. Dali-dali siyang lumabas nun. Pero nakita niya ito doon lang sa may kamalig nila sa likod ng bahay. Maliit na kamalig ito na may mga kulungan ng manok. Nakaupo lamang ang tatay niya. Nakapungkalo ang upo nito tapos may hinihipon na namang manok nun. Napapakamot ng ulo si Kyra. Hanggang sa ganong oras bang pagkabaliw ng kanyang ama sa alaga? Tumayo ang tatay Binyong. Tumingala. At ganoon na lamang ang gulat ni Kyra. Nakita niya umano ang pagbuka ng bibig nito. Lumabas ang dila na parang ahas umano. Sumasayaw-sayaw dayon. Mahaba. Mga nasa 1 dangkal umano ang pagkakatansya niya. Napatago si Kyra sa likod ng pintuan. Napapamura at sinakluban ng malamig na kilabot. Maalinsangan umano nun. Pero nang lamig na lamang siya bigla. Nakatirik lamang ang kanyang mga mata sa nakikita niya sa ama. Hanggang sa lumingali nga daw ito. Tapos ay bigla namang ibinuka ang tuka ng manok na hawak. Yumuko ang kanyang tatay. Itinapat ang bibig sa tuka ng manok na nakabuka nun. Yung dila nito ay mas humaba. Paliit umano ng paliit ang dulo. Pumasok yun sa bibig ng manok. Rinig niya ang pagkabilaok pa nito. Saglit lang yun. Tapos ay tumingala ang kanyang tatay at yung tipong para bang kinikilig. Yung pagkatapos umihi, nanginginig yun. Ganoon ang nakikita niya noon. Ibinalik na sa kulungan ng manok na ito. Tapos yung isa naman daw na ugis. Ganun din ang ginawa niya. Napapatanong sa isip itong si Kyra. Anong klaseng tao daw ang tatay niya? 2 manok ang ginanon. Tapos ay naglakad umano ang tatay niya patungo sa may likod ng kamalig. Natatanaw niya pa rin ito gawa ng may ilaw doon. Tumungtong daw itong si Tatay Binyong sa upuang kawayan. Tapos tumuwad-tuwad. Napapatakip ng bibig si Kyra. Hindi na siya mangmang sa mga aswang. Na ganito talaga ang ginagawa sa kailaliman ng gabi. Bakit? Gawa ng may umuugong noon sa lugar nila. Maging hanggang sa silay na may aswang na gumagala. Marami daw ito at ayon sa kwento, galing pa na yon na tumayod lang para lumipat ng matitirahan. Hindi nakaatim si Kyra. Mabilis siyang bumalik sa silid nila. Tapos doon ay nagtalukbong ng kumot at muling binalot ang katawan ng pakaalisangan. Sabi niya, kaya pala umaalinsangan sa gabi. Maging ang pahiwatig ng aswang alam din ni Kyra. Pero hanggang doon lang. Pero totoo pala talaga ito ng matunghayan ang kung ano ang tatay niya. Nag-iisip siyang maigi nun. Ano kaya ang gagawin niya? Kakausapin niya pa rin ba ito sa kabila ng natuklasan niya dito? Kinikilabutan talaga si Kyra nun. Aminado siya na magbabago talaga ang pakikitungo niya sa tatay niya nito. Ang problema, baka mapaghalataan siya nun. Matalino at malalim mag-isip si Kyra. Kaya nangunguna ng kanyang mga agam-agam na mga panahon na ito. Kinabukasan, balisang-balisa ito. Hindi ba naman nakabalik sa pagtulog? Ilang oras lamang yung pahinga niya.
Pangising-isip ang Tatay Binyong habang tinatanong siya kung bakit parang puyat ito. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya umiling na lamang siya noon. Pinilit niyang maging kalmado sa likod ng tensyon na lumalakbay sa kanyang kaugatan. Pumasok sila sa eskwelahan. Itong si Kyra, third year high school na, habang itong si Kurok, first year. Nilagnat umano si Kyra sa eskwelahan dahilan namang pinauwi ito ng guro nila. Pero bago mangyari yon, kinonsulta muna ito. Hindi naman daw siya kumikibo. Blankong-blanko talagang diwa niya na para bang nabaliw na siya noon. Umuwing lupaypay si Kyra. Napakataas umano ng lagnat nito. Dinala sa albularyo dahil ito naman ang unang nilalapitan ng mga residente bago pa magtungo sa ospital. Alam niyo ba kung sino ang kasama niya? Siyempre, si Tatay Binyong. Isipin niyo, aswang daw yan ha. Pero bakit may lakas ng loob lumapit sa isang albularyo? Diyan pa lang ay mapapaisip ka na itong si Tatay Binyong ay kilala na ng nilapitan nilang albularyo noon. Bagamat nasa ganoong estado si Kyra, nananatiling pulido siya sa kanyang pagdududa. Hindi man siya kumikibo pero sa loob-loob niya ay naaasiwa ito sa kanyang tatay. Sumakay pa sila ng sikad noon. Sila lamang talagang dalawa noon at noong bumugod na sa albularyo, nagkabatian pa umano na animoy sobrang lapit sa isa't isa. Hindi naman isang beses itong natunghayan ni Kyra kasi nga itong albularyong si Victor na hindi niya totoong pangalan ay palagi nilang pinupuntahan. May mga pagkakataon nga na ang kapatid niya ang dinadala dito. Nagpapahilot at syempre ang laging kasama ay si Tatay Binyong. Nakikiramdam lamang ang dalagita noon. Hinilot ito. Sobrang sakit pumisil nitong si Mang Victor. Pero baliwala lamang yun sa kanya. Nakatirik ang simpatya niya sa mga kinikilos ng kanyang ama. Nakikipag-usap ito sa albularyo, partikular sa sabong. May mga sandali umanong tila nagsesenyasa ng mga ito. Wala na, wika niya sa sarili. Magkakilala nga ng lubos sa mga ito. Noon pa man napapansin niya na daw na nag-uusap ito paminsan-minsan pero doon pa lamang niya napagtanto ang lahat na may mas malalim na ugnayan ng dalawa noon. Matapos mahilot ay may ipinainom na tubig si Mang Victor kay Kyra. Yung tipong inuusala ng baso at ipinapainom na sa kanya. Hanggang sa nagsalita daw itong si Mang Victor ng isang patalinghaga. Yung tipong talata na may malalim na ibig sabihin. Ay nako, mas angat pa rin ang silangan kumpara sa ibang direksyon sa'yo, Binyong. Mabuti at napapanatili mo ang bawat simoy ng hangin. Lumapit ka lang sa akin kapag may nais kang hilingin ha. Handa akong damayan ka. Nakakabilib ka talagang kaibigan kong Baraga. Bueno, itong anak mo mamaya mawawala ng lagnat nito. Nabigla lang siguro ang katawan. Huwag ka masyado magpuyat sa pag-aaral, iha. Nalilito daw ang isip ni Kyra noon. Umuwi sila noon. Dito ay kinakausap niya ng tatay. Pinaparamdam niya na ang ugali niyang nakasanayan dito. Sumapit ang araw ng linggo. Araw ng tari. Umaga pa lamang ay naghahanda ng padre di pamilya. Tanghali ito nang umalis pero pagsapit ng mga 3:00 daw noon, umuwi na ito at may isang bihag na dala. Kompleto pa rin ang mga manok niya. Ayon pa sa Tatay Binyong ay wala umanong lumaban sa kanyang ugis. Sa susunod na linggo na lamang daw ang isa. Dito, malinaw na sa pagkakaintindi ni Kyra kung bakit walang talo ang mga manok ng tatay niya. Mahiya ka ba namang may kung anong ginawa ang kanyang tatay dito? Kaya pala kapag napapasa kamay ng iba, hindi garantisado yung pagkapanalo. Talo at panalo. Pero kapag si Tatay Binyong na umano,
Walang bintis yun. Lalong lumakas ang kuryosidad ni Kyra. Gusto niyang tanungin ng nanay kung alam ba nito ang lahat patungkol sa kanyang ama. Pero nag-aalangan ito, kung kaya pinili niya na lang ilihim. Katagalan di umano ay parang nasanay na din siya. Wala namang pagbabago sa ugali ng ama. Sugarol, pero ubod ng bait. Wala ding reklamo ang mga kabahayan doon sa kung may inaaswang ba. Sa madaling salita ay hindi talaga nananalasa kung totoo mang aswang ang kanyang ama. Ang nakakamangha dyan, kung ano ang kinakain nilang pamilya, yun din talaga yung kinakain niya. May mga bawang pero ganado pa kumain. Hindi nagkakasakit. Ni isang beses ay hindi niya napansin ang kanyang tatay na may dinadaing sa katawan. Walang reklamo. Malakas pa nga daw itong uminom, na para bang wala ng bukas. Naninigarilyo pero wala ding ubo o anumang sintomas na may sakit sa baga yon. Napakalusog talaga. Hanggang sa nakapagtapos na umano noon ng high school si Kyra, agad-agad nang nag-enroll sa kolehiyo. Dito ay may mas nakakagimbal siyang natuklasan. At kung ano man ito, alamin natin sa kabuuan ng kwento. 2 buwan na umano noon sa kolehiyo si Kyra. Dalaga na at hindi talaga maiiwasan dyan na may manliligaw. Lalo pat itong si Kyra ay may angkin ding ganda. Hindi naman yung sagad talaga pero yung tipong morena. At kapag nakapamihis ng maayos, didilat na lamang ang mata mo. Maalindog ang katawan nito. Kaya nga ako nahulog sa kanya eh. 2 umano ang nanliligaw kay Kyra ng mga panahon na yon. Ang isa ay mabait habang ang isa naman ay parang tikarol. Yun bang palagi na lang nakadilat yung mga mata na parang adik. Nag-away daw ito dahil ka nagkakairingan sa pangliligaw. Wala namang paki si Kyra. Wala pa naman siyang napipilis sa mga ito. Pero naghihintayan daw yung dalawang yun eh. Nagsusuntukan. Hanggang sa ito umanong mabait hindi na nagparamdam kay Kyra. Nagtataka siya noon kasi nga hindi niya na nakikita pa sa eskwelahan makalipas ng halos 1 linggo. Wala naman siyang pulidong simpatya pero syempre naninibago yung dalaga. Hindi niya rin nakikita ito roon sa may silid-aralan sa isang subject na hinahawakan nila. Bali magkaklase sila sa isang subject. Naisip niya baka may nangyari nga dito. Kung kaya noong lumapit na naman itong parang adik na itago na lamang natin sa pangalang Remy, tinanong niya, wika ng dilag ay nakita ba daw nito yung isa, si Josh. Ay naman kay Remy, ewan niya daw, tsaka bakit nga daw hinahanap ni Kyra. Hindi ko na kasi nakikita eh. Tapos kamakailan lang nag-away kayo. Nung 1 linggo yon, may ginawa ka ba sa kanya? Ano? Wala no. Tsaka wala lang naman yung away na yon. Naging magkaibigan din kami pagkatapos. Mahigit 1 linggo na, Sir Seth. Hindi pa rin umano nasisilayan itong si Kyra si Josh. Sobrang nag-aalala na ito. Hindi naman sa umibig na siya dito pero syempre lagi niya kasing nakikita ito. Tapos mamamalayan niya na lamang na wala na ito sa likod na kabuntot. Ang ginawa ni Kyra, inalam niya kung saan nakatira hanggang sa nalaman niya ang lugar. Nasa lungsod ito pero hindi yung marami talagang establishmento. Kumbaga, makahoy din na walang pinag-iba sa kanilang lugar. Pinuntahan niyo ni Kyra at gano'n na lamang ang pagkagulat niya. Nakita niya ang bahay na may tarapal. Yung tipong parang may pinaglalamayan. Kinakabahan si Kyra. Lumapit siya at nakita niya ang ilang mga kamag-aral ni Josh sa isang subject. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang kursong kinuha nila. Itong isang kamag-aral ni Josh ay nakita si Kyra. At syempre alam nito na nanliligaw daw si Josh sa dalaga. Sinalubong si Kyra at doon ay sinabi nito na
wala na nga umano si Josh. Napaluwa siya noon para tuloy nang hinayang siya dito. Pumasok siya ng bahay at sumikip na lang ang kanyang dibdib nang makitang nanglolobo daw ang mukha ni Josh habang nasa loob ng kabaong. Matagal niyang tinitigan ito. Tumabi pa sa kanya itong kamag-aral at nagtanong kung magkasintahan na ba sila. Tinanggi naman ni Kyra yon, hanggang sa pagbuntot lang daw ito sa kanya at simpleng pagbate. Minsan nang nag-aya ng gala pero wala naman siyang panahon doon. Ano bang nangyari sa kanya? Ba't siya namatay? Hindi ako sigurado pero sabi ng mga magulang, natagpuan ng patay daw yun. Sa unahan, doon lang sa unahan. Nakahandusay sa talayban. Parang sinunggaban ng mabangis na hayop Ang dami daw sugat tsaka pinaniniwalaan nila na aswang umano ang pumatay. Yung mga tao nga dito natatakot na lumabas sa gabi. Wala namang nasabi noon si Kyra. Maliban na lamang sa pag-iisip nito ng malalim at sa kung bakit naman pinatay si Josh. Isa pa, napakaraming tao naman na posibleng biktimahin. Bakit nagkataon pang si Josh nun? Nakilamay siya roon at pagsapit ng gabi, umuwi na ito. Kinakabahan si Kyra. Bakit hindi kakabahan alam niya namang aswang ang tatay niya. Pero hindi siya nagdududa. Sadyang hindi lang siya napapakalinon. Natanong siya ng mga magulang kung bakit natagalan itong umuwi. Itong nanay ni Kyra ay pangalanan nating Donna. Medyo iba yung ugali nito, bungangera. Pero yun lang ay kapag may pagkapasaway ka. Subalit sa kabila ng pagiging bungangera nito, hindi niya narinig ni Ultimo isang beses na sinesermo na ng kanyang ama. Sinabi naman ni Kyra na dumalaw daw siya sa kaibigang namatay. Nagbigay siya ng konting respeto at damayan ng pamilya. Nakasimangot umano ang mukha ng tatay niya noon. Tinitingnan ang mukha ni Kyra. Yun bang hinawakan ng baba, tiningnan ng mga mata at tenga. Siyempre nagtanong si Kyra sa kung bakit pero hindi nagsalita ito. Pagkos ay nagkatitigan lamang ang kanyang mga magulang. Pumasok ng bahay si Kyra. Pero pinakiramdaman niya ang mga magulang noon. Sumimple ito ng sandal sa dingding na nakabungad banda sa beranda. Alam niyo ba kung anong narinig niya? Ganito. May bakas ng aswang ang anak mo. Inaaswang ang anak natin, Donna. Ano? Inaaswang? Tama ka ba dyan? Di ba ikaw lang? Stoy! Hinaan mo lang yung boses mo. Baka kung marinig pa yun ng anak mo. Ito pa namang si Kyra, napapansin ko na kakaiba na makitungo sa akin. Naiilang na. Pero iba yung marka Iba yung umaaswang. Kailangan ko magawa ng paraan to. Baka mapano pa yung anak natin. Lintik, ang sama ng aswang na nagbabadya sa kanya. Alis ako Pupuntahan ko lang si Mang Victor. Huwag ka magpapahalata Napatakip umano ng bibig si Kyra noon. Alam na pala ng nanay nito. Alam na nila na aswang talaga ang kanyang tatay noon. Pero sa limitado lamang ng mga tao. Isa pang nagpabagabag sa kanya ay yung inaaswang daw siya. Nasa pagitan siya ng totoo at hindi nun. Papanong inaaswang ng iba? At kung totoo man umano ito, bakit naman siya inaaswang? Dito ay pumasok din sa isip ni Kyra yung ikinamatay ni Josh. Para bang konektado ito? At kinukutuban siya noon na maaaring siya ang dahilan sa kung bakit inaswang at pinatay ito. Gaya ng sinabi ko, malalim mag-isip si Kyra. Bukod sa likas na sensitibo ang mga babae, matalino talaga ito. Walang ibang naglalaro sa isip niya ngayon, kundi si Remy. Aswang si Remy. Nasagot na ang tanong sa kung bakit sa dinabi-dami ng mga tao,
Si Josh pa talagang pinatay ng aswang na siyang natuklasan niya rin na kasalukuyang inaaswang siya noon. Napagtanto niya talaga yun, Sir Seth. Pagkapasok ng bahay ng kanyang nanay, walang takas si Kyra. Nakita siya ng kanyang nanay na nagmamasid. Tinitigan siya nito ng mata sa mata. Para umanong maiihi si Kyra noon. Hanggang sa inamin niya na lamang na narinig niya ang pinag-uusapan ng mga magulang. Inamin niya na din na alam niya na aswang ang kanyang tatay. High school pa umano, may kutob na siya. At ito din ang dahilan kung bakit nagpapanalo ang mga manok ng tatay niya. Hindi kaagad nakapagsalita ang kanyang nanay. Dahan-dahang sumimangot. Sabay lakad at tungaw sa bintana. Tama ka dyan, anak. Aswang ang tatay mo. Mabuting tao, pero mabangis na halimaw. Alam ko na ang lahat sa kanya bago pa naging kami. Nanliligaw siya sa akin noon na ipinagtaka ko kung bakit ang dali lang niya nakakarating sa bahay namin noon. Dagdag pa ng ilaw ng tahanan. Natakot siya dahil aswang nga pero malinaw sa kanya ang kabutihan nito sa likod ng pagiging halimaw. Siya lang ang nakakaalam. Sinusundan niya rin kasi ito noon. Siya umano ang unang nagkagusto sa tatay. Tapos yung nagpapahiwatig na siya rito. Aba, nakuha niya umanong atensyon. Pero laking pagtataka niya dahil may katangian talagang hindi maikukumpara sa ibang tao. Mabilis, malakas, at yun nga, nalaman niyang aswang ito. Hindi pa daw naging sila noon pero patuloy daw ito sa pangliligaw. Yung pagkagusto niya na naudlot ay nagbalik umano. Lalo na noong si Tatay Binyong umano ang sumupil sa mga kawatan sa lungsod noon. Hindi naman daw pinapatay. Pinupundi lamang ang kalokohang ginagawa. Tinatakot na tinatakot hanggang ilan sa mga ito nagsilayas. Pero may napatay daw ang tatay. Hindi lang isang beses kung hindi marami na. Kasabat daw ito ni Mang Victor. Kapag may problema alinman sa kanilang dalawa ni Mang Victor, nagdadamayan ng dalawa. 3 aswang ang napatay ng Tatay Binyong. 1 mangkukulam at 4 na albularyo. Albularyo umano na abusado. Yung tipong nagmamarunong na wala naman palang alam kung hindi manghutot ng pera sa pasyente noon. At dahil sa adhikaing ito ni Tatay Binyong, sinagot ni nanay ang pagmamahal nito sa kanya. Naging sila at nakasal talaga. Sa simbahan pa umano dahil si tatay daw hindi takot sa simbahan. Katawan lamang daw ang halimaw, pero ang puso at kaluluwa sobrang buti umano. Mangang-manga si Kyra. Dito niya isinumbong na yung namatay niyang kaibigan. Nanliligaw sa kanya. Bali 2 daw itong nanliligaw at duda si Kyra na yung isang parang adik ang pumatay. At aswang yon. Nag-aaway daw kasi ang mga ito pero hindi niya naman pinapansin. Kaso ay bigla na lamang hindi nagpakita itong isang manliligaw na yon. Bakit ka naman kasi nagkukuble? Sinabi mo na lang dapat ang lahat. Naagapan pa sana yon. Mamaya pagbalik ng tatay mo, sabihin mo yung mga nalalaman mo ha. Mungkahi ng kanyang nanay. Tumango lamang si Kyra alinsunod sa mga sinabi ng nanay nito. Malalim na gabi na nang dumating ang Tatay Binyong. Nakaatang ang mag-ina doon sa beranda, habang si Kurok naman ay tulog na. Nagtanong pa ang ama sa kung anong meron at bakit hindi pa natutulog ang mga ito. Tumitig ang nanay Donna kay Kyra. Animoy siya ang tinutulak nitong sumabat nun. Ay na nga, at walang ano-anong isiniwalat na ni Kyra. Lahat, mula sa nalalaman niya sa tatay, maging sa nangyari sa manliligaw nito, na may kaugnayan kung bakit siya inaaswang. Ang ikinamatay noon na manliligaw niyang mabait na si Josh, inaswang daw. Unang bungad ng tatay, paghihingi agad ng pasensya sa kung ano siya. Pero kung inaakala ni Kyra na masama siya, ay nagkakamali daw ang dilag nun.
Bata pa ako, tay. Manok lang inaatupag nyo at mabait kang tao. Walang problema sa akin yon. Ito lang kinakarap ko ngayon yung problema. Kasi po yung salarin parang yung adik eh. Dalawa kasi silang nanliligaw. Yung namatay yung Josh. Tumangutango daw itong si Tatay Binyong. Pero ilang sandali ay sumimangot ang muka at kitang-kita ni Kyra umano ang pangingitim ng mga kuko niya. Maging ng mga labi nun. Hanggang sa iyong mga mata naman, naging itim na rin ang kulay. Napaatras pa nga si Kyra pero nagsalita ang tatay na wag daw siyang katakutan. Ni isang beses ay hindi siya nanakit ng inosente. Hindi niya ginagamit ang kanyang kakayanan sa panglalamang, maliban na lamang sa pagsasabong. Tapos bigla itong tumawa. Yun din naman kasi ang aliwan niya. Pinapalakas niya ang kanyang manok nun. Dagdag ng kanyang Tatay Binyong, ituro lamang umano kung sino itong pinaghihinalaan ni Kyra. Malaman daw kung totoong aswang yon gawa ng susubaybayan niya talaga. At kapag napatunayan ay papatay niya ito. Nilinaw din ni Tatay Binyong na pwedeng lagyan niya ng marka ang mga anak para masubaybayan. Kaso nababahala siya at baka umano may makapansing magaling na albularyo. Kaya hindi niya talaga nilagyan ng marka si Kyra. Pero namarka nito ng ibang aswang nun. Kinabukasan, maagang dumating si Mang Victor. Binati pa si Kyra tapos pasimple ng senyas kay Tatay Binyong pero wala namang Victor. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam na ng anak ko kung sino ako. Alam niya na din kung anong ugnayan meron tayong dalawa. Nagmumukha tayong anga-anga sa tuwing nag-uusap palapit sa tabi niya. Noon pang high school, alam niya na eh. Ilang taon kaya mula noon nang naging timang tayong dalawa no? Kalibag tagok, ganun ba? Abay litsumas pala tayong dalawa. Etong dalawa, gaya ng nabanggit ay nakikita ni Kyra na paminsan-minsang nag-uusap. Hanggang sa punto na nalaman niyang aswang ang ama. Dito niya mas sinusubaybayan at may natutuklasan siyang may masiselang pinag-uusapan. Yung tipong parang delikado pero saglit lang at nagkukunwari lang siya noon na wala. Bumibisita din itong si Mang Victor, lalo na noong muling nabuntis ang nanay ni Kyra. Pero sa kasamaang palad ay patay ang bata ng ipinanganak. Hindi inaswang kundi may sakit sa puso ang bata. Blue baby kung tawagin. Yun bang may butas sa puso. Alam naman na nila ito mula pa nang nasa sinapupunan na may diferensya talaga ang bata sa loob ng tiyan, na mahina ang pagtibok ng puso niya. Balik tayo sa kwento. Sumama itong si Mang Victor at Tatay Binyong kay Kyra. Nagtandem ang dalawa. Napapatanong sa isip si Kyra sa kung bakit kinakailangan pa ng albularyo. Sinabi niya talaga ito sa tatay niya habang patungo sila sa eskwelahan. Ayun, at nalaman niyang dahilan. Pwede naman daw mag-isa lang si tatay. Mapapatay niyang aswang pero sa abot na yon ng kanyang makakaya. At posible pang bumaliktad ang sitwasyon. Iba umano kapag may kasamang albularyo. Gawa ng hindi na siya mahihirapang patayin yon. Sumabat naman si Mang Victor. Siya daw ang gumagawa ng paraan para humina ang aswang. Kahit sino pa, lalo na umano ang mangkukulam. Pero nagsasama pa rin daw silang dalawa kahit pa normal na tao lang ang kalaban. Matagal na silang magkumpare umano. Inaanak daw ni Mang Victor si Kurok. Nung nasa eskwelahan na sila banda, tumambay itong sila Kyra sa isang karinderya. Kumain. Tapos wala talagang schedule sa umaga si Kyra. Sa hapon pa ito may klase nun. Inaantabayanan lang nila noong mapapadaan itong si Remy. At ayun na nga't kaagad na nagsenya si Kyra nang mapadaan yon. Walang ano-anong sinundan yun ni Mang Victor. Pagkabilis maglakad nitong matandang ito na aakalain mong nasa kabataan pa. Nasa 70 na daw ang edad sa pagkakatansya ni Kyra. Pero kung kumilos, sobrang liksi nun. Ilang mga sandali lang,
bumalik na ang albularyo. Kumpirmado, aswang yung hayop na yon. Galing sa kanya yung marka mo, iha. Mamaya sundan mo, Binyong. Alamin muna natin kung saan nakatira. Pero duda ako. Parang anak ito ng dating tinutugis mo eh. Yung lumayas. Natatandaan mo ba yun? Malalaman natin yan, Mang Victor, mamaya. Sabat ng Tatay Binyong. Si Kyra, sinabihang pwede na daw pumasok ito. O hindi naman kaya ay umuwi na lamang muna. Hindi naman pumayag si Kyra noon at ang sabi niya, sasama siya. Kahit papano'y makita niya sa kung papano patayin. Ipapaalam niya umano sa mga magulang ni Josh na napaslang na ang aswang na pumatay sa anak nila. May magkakasabay daw na subject sila Remy mamayang hapon at yak umanong susundan siya nito pagkatapos. Hayaan daw si Kyra na dalhin si Remy sa hindi mataong lugar. Wag ganun anak, madadamay ka. Pwede mong pasabayin pero wag mong dadalhin sa kung saan. Dahil yung aswang may kasama yan. Hindi yan magkukumpiyansa ng gala kung walang kasamang nakamasid. Humiwalay ka at diretso pa uwi O kung gusto mong sumunod, mauna muna kami. Nagkakaintindihan ba tayo? Sambit ni Tatay Binyong. Tumangulang si Kyra. Buong araw yung nakatambay sa lugar sina Tatay Binyong at Mang Victor. Palipat-lipat ng pwesto. Nagtatagay pa nga umano mga ito. Si Kyra naman ay pumasok na sa eskwelahan pagsapit ng 3:00. Pero bago nangyari yon ay may ibinigay sa kanya itong si Mang Victor. Maliit na bote na may lamang lana. At ang sabi lang noon ni Mang Victor, sa oras umano na makalabas na si Kyra at humiliwalay ng landas ito sa aswang. Kumuha lang daw ng konting lana at ipahid kahit saang parte ng katawan. Gawin mo yun, iha. Yan ay kung gusto mong sumunod sa amin. Pero kapag hindi at uuwi ka na lang diretsyo, huwag mo nang gamitin yan. Hindi na kumibo si Kyra. Nilagay niya na lamang yun sa kanyang maliit na bag. Naiisip niya noon na kapag hindi lumapit si Remy, akitin niya ito. Ganoon lamang umano ang nasa diwa niya noon. Gawa ng posible ding hindi sumabay ito sa kanya. Baka may pinagkakaabalahang iba. Pasado 5:00, dito na lumabas si Kyra. 3 oras sana ang klaseng yon pero unang lumabas si Kyra at nagpaalam ito sa guro dahil masama umano ang kanyang pakiramdam. Pero ang totoo, aabangan niya si Remy. Nasa kabilang building umano yon. Pasimple lamang siya ng upo sa bench sa may labas banda. Nakakatiyak ito sa mga oras na yon na nakamasid na sa kanya si Remy. Hindi nga siya nagkamali. Pagkatapos ng klase nito, dumiretso yun sa kanya. Pero laking gulat ni Kyra sa kung anong mga sinabi nito pagbungad. Ayon kay Remy, wag umanong magkukunwari si Kyra. Markado daw siya ni Remy. Alam niya ang ginagawa nito. Ito namang si Kyra bagamat nagulat talaga siya pero mabilis din siyang nagkunwari nun. Pero nagtataka siya kung bakit parang alam nito ang mga kinikilos niya. Ano bang nakain mo? Umalis ka nga dyan. Lakas mo mang trip ah. Anong markado? Iba na yan, Remy. Gumagamit ka ba ng bawal na gamot? Sige nga, kung alam mo yung ginagawa ko, sabihin mo nga kung ano yun. Ito namang si Remy. Kumunot ang mukha tapos halatang nahiya nun. Napakamot pa ito ng ulo. Ang sabi, sinusubaybayan daw siya ni Kyra na parang may gustong gawin. Baliw. Nakakatakot naman yun, Remy. Ipagamot mo na yan. Banat muli ni Kyra nun. Hanggang sa bigla umanong nagsegue ng usapan nitong si Remy. Tumawa at sinabing alam niyang sinusubaybayan daw siya ni Kyra dahil may gusto ito sa kanya. Tumayo naman si Kyra at matare na naglakad ito palabas ng campus. Sumunod si Remy. Ang sabi pa ay wag daw magtampo. Biro lamang daw yun. Yun daw ang mga uso ngayon. Yung mga hugot lines. Hindi naman nagsalita si Kyra pero pasimple itong ngumiti. Sa mga sandaling yon,
alam niya nang nakuha niya ng atensyon ni Remy. Sa kabila naman daw nito, nababagabag pa rin siya sa mga sinabi ng binata kanina. Yung markado at alam ang ginagawa niya. Napapaisip siya na baka ito na ang marka na sinasabi ng kanyang tatay. Pero hanggang sa kanya lang nakasubaybay at walang alam sa kung sino ang nakakasalamuha. Ganun pala yon. At ang nakakakilatis lang nito ay yung kaparehang aswang o hindi naman kaya magaling na albularyo. Kagaya ng sinabi sa kanya ni Tatay Binyong. Nang makalabas sila ng campus, natanaw niya ang dalawa sa kabilang parte ng kalsada. Hindi pa yun nakatingin sa kanya. Nag-uusap ang mga ito. Hindi alam ni Kyra ang gagawin. Hihinto ba siya? Tatawagin ba niyang tatay at ang albularyo? Basta naguguluhan siya. At dahil sa ipit na ang mga sandaling yon, naisip niya na lang na maglakad. Tapos kapag maghihiwalay na sila ng landas ni Remy, saka pa lang niya pupunta ng mga kasama at aabisuhan ng mga ito. Kalmado lang na naglakad si Kyra hanggang sa nagpaalam na siya kay Remy noon. Ito naman umanong binata ay nag-aya ng pasyal sa kanya. Kapag may pagkakataon na Remy, sige na, alis na ako. Pagkatawid na ng kalsada nitong si Kyra, ganun na lamang ang gulat niya dahil nakasunod pa lang tatay niya at si Mang Victor. Hindi ito lumilingon sa kanya. Dito pa lang niya naiintindihan sa kung paano kaingat kumilos ang dalawa nun. Hindi siya pinansin ito kanina pero alam na ng mga yon na nasa labas na sila ng eskwelahan. Maging ang pagsunod ay hindi siya pinapansin. Pero sumunod din si Kyra noon at medyo distansya. Sa mga sandaling ito, nagpahid na si Kyra ng langis. Hindi niya alam kung bakit medyo mainit ang langis na ito. May amoy pa itong parabang amoy ammonium. Napakasakit umano sa ilong. Matapos noon ay patuloy siya sa pagsunod, patungo sa liblib. Pabukid daw talaga ito. Hindi niya nga alam kung bakit sumunod pa siya sa ganung kalayo. Sa Hilaga banda. Sa timog kasi yung lugar nila Kyra at nakabungad na ito sa hangganan ng silay. Nung nasa madilim na, balak niya nang umuwi. Kaso natakot naman siya pagbalik. Gawa ng malayo na rin ang narating niya. Kung kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad noon. Hanggang sa hindi niya na makita noon ang mga kasama. Sobrang nabahala na sa mga puntong ito si Kyra. Dumadagundong na ang kanyang dibdib at nagsisimula ng magtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Nang lamig at talagang bahag na bahag siya noon. Nasa gilid siya ng bundok. Sa kabilang parte nito ay malawak na tubuhan at may halong palay. Mangiyak-iyak na daw siya noon. Lalo pat may kung ano siyang naririnig na parang iyak ng kambing. Hanggang sa nakarinig siya ng kagaskas sa unahan. Kasunod naman ito ang alingas-ngas doon sa sagingan. Naririnig niya ang boses ni Mang Victor. Nawari sa sarili. May nangyayari na. Nagmadali siya noon at tunungo ang lugar. Sobrang dilim. Nagkabangga-bangga na lamang umano siya noon. Hindi niya alam kung nakarating na ba siya o lumampas na. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumungad sa kanya ang isang maitim na imahe. Hindi ito posturang tao. Umiyak at nagsisisigaw umano si Kyra noon. Pero bigla naman umanong may humablot sa kanya. Pagsuri niya sa kung sino ito, si Mang Victor. Ang sabi nito ay huwag daw masyadong lalapit. Ang nakita umano ni Kyra, yun na daw ang tatay niyang si Binyong. Patay na umano ang salarin. Yung sinusundan nila'y patay na. Lumaban pa ito pero dahil sa naunahan nila ay hindi na nakapalagpa. Pero hindi lang nag-iisa ang aswang. May nasa ibabaw daw ng puno. Patuloy sa paghila si Mang Victor kay Kyra. Hanggang sa nakarinig siya ng pagkabali-bali ng mga kahoy. Yung tipong
Parang may nalaglag mula sa itaas ng puno nun. Batilis sa mga puno doon o Japanese. Ito yung pinapakain sa kambing at maganda din gawing uling. Ilang mga sandali lang, bumungad na si Tatay Binyong. Ang sabi nito ay mabisa daw at natamaan umano ni Mang Victor ang nasa itaas. Ito daw yung tinutugis niya dati na lumayas. Tama ang hinala ni Mang Victor. Tatayo ng aswang na pumatay daw doon sa isang manliligaw ni Kyra. Walang ano-anong pinuntahan nila mga labi. Napa-sign of the cross na lamang umano si Kyra. Nagkawasig-wasig umano ang mga labi pero hindi talaga umano tao tingnan. Napakapangit umano ng mga itsura nun. Malinaw na malinaw yon gawa ng may baon palang flashlight ang albularyo at doon palang pinailaw ito. Hindi niya maipaliwanag ang detalye pero maikukumpara daw ito sa tao na may sa pagkapusa ang mga mata. Nasaan yung tao naman daw itong kanyang Tatay Binyong? Hindi mawari ni Kyra kung katulad din ba ng mga nakita niyang itsura ng tatay sa anyong halimaw. Nauna silang umuwi noon ni Mang Victor. Si Tatay Binyong na daw ang bahala sa mga labi nun. Nagtanong pa si Kyra sa kung ano ang gagawin doon sa mga labi. Ay naman kay Mang Victor, baka ilibing o itapon sa malayo. Yun din naman kasing ginagawa daw ng tatay niya noon. Mga hating gabi na nang makarating si Tatay Binyong. Naroroon si Mang Victor sa tirahan nila. Hindi nila pinag-uusapan sa mga puntong itong nangyari. Isang beses lang nagsalita ang tatay ng dilag na ayos na daw. At matapos noon ay iba na ang naging paksa nila. Yun ang nangyari sa manliligaw ni Kyra. Maaari umanong pinagtulungan niyo ng dalawang aswang. Sino ba umanong mag-aakala na may magkakagusto kay Kyrang aswang? Tapos walang alam ito na ang tatay pala ni Kyra, isa ding aswang. Nagmungkahi ang Tatay Binyong na puntahan umano ni Kyra mga magulang ni Josh. Ipaalam na patay na ang aswang na pumatay sa kanilang anak. Para kahit papano, maging panatag na ang mga yon, na nabigyan na ng hustisya ang anak nila. Ay naman kay Kyra ay yun naman talagang kanyang gagawin. Ang problema nga lang ay kung maniniwala ba ito sa kanya. Sabihan mo na si Mang Victor ang pumatay. Kilala si Mang Victor na nakapatay ng aswang. Pero walang alam yung mga tao na ako lang din pala yung bumapas lang sa tulong ni Mang Victor. Bukas ah! Ay na nga. Nagkataong walang klase dahil araw ng Sabado. Pinunta niya ang bahay nila Josh. May lamay pa rin sa lugar. Sa susunod na araw pa daw ililibing si Josh noon. Palihim na sinabi ni Kyra sa mga magulang nito na patay na ang mga aswang na pumaslang sa kanilang anak. Hindi siya nagkamali. Hindi naniwala kagad ang mga ito. Pero nang sabihin ni Kyra na ang nakapatay ay si Mang Victor, naniwala sila. Sikat pa lang talaga si Mang Victor. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao na ang pumapatay pala talaga ay ang tatay niya lang. At tama ang sinabi ni Tatay Binyong. Para bang assassin ito at asset naman si Mang Victor. Kinilabutan at sobrang natakot talaga ako nun kay Kyra. Maiya ka ba namang kasado na kami bago ko pa nalaman na aswang pala yung tatay niya? Hindi naman pwedeng hindi totoo dahil nakita ko na talaga yon. Bakasyon, Pasko at doon namin napiling manatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi ng asawa kong si Kyra na kulang ako sa paniniwala. Mamaya umanong gabi ay gumising ako at ipapakita niya. Aba, sinakyan ko siya nun. Pero sa loob-loob ko natatawa ako. Pero nang makita ko ang kanyang ama na tumutuwad-tuwad sa likod ng bahay, doon ko na nakumpirma. Hindi ko na piniling sipatin pa ang mukha dahil baka atakihin pa ako nun. Basta sapat na ang patunay. Pero malaki ang pinagbago ng pakikitungo ko sa tatay niya. Bagay na ito din ang nangyari kay Kyra noong natuklasan niya ang tinatago-tago ng kanyang ama. Pero kalaunan nasanay na rin ako. Bihira ko lang naman makita si Tatay Binyong na magpasa hanggang noon ay isang sikat na mananabong.
na hindi pa natatalo sa kahit anong sabungan.